Sa panahon ngayon na kung saan ang mga gadgets o technology ay pangkaraniwan ang ginagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay, alam mo rin bang naggamit lang ang iyong cellphone or kahit anong gadget na meron ka, basta may internet ay pwede mo itong magawa? Kaya atin ang simulan. Para sa number 5, ito nga ang online selling. Halos lahat tayo ay familiar na nga sa online selling at alam naman natin na possible talaga tayong kumita dito. Basta masipag at may tiyaga, ay siguradong kikita ka sa online selling. Ngunit paano ka nga ba magsisimula ng online selling sa limitadong kapital o sabihin na nating wala kang kapital? Para sa online selling, may solusyon tayo dyan. Una, kung may kapital ka ay pwede kang bumili ng mga gamit o item ng naka-wholesale dahil mas mura mo itong mabibili at mas malaki ang kikitain mo. Pwede kang mag-post sa iyong Facebook Marketplace upang ibenta ang iyong mga produkto o pwede rin naman sumali ka sa mga Facebook group na related sa produktong iyong binebenta o pwede rin naman na sa mismong Facebook account mo ikaw mag-post para makita ito ng iyong mga kaibigan o kakilala at maging interesado sila sa produktong iyong binebenta. Tandaan, huwag mahiyang mag-post sa iyong mga social media ng mga produktong iyong ibinebenta. Legal ang iyong ginagawa at wala kang tinatapakang tao kaya wala ka dapat ikahiya. Pangalawa naman, kung wala kang kapital ay pwede kang maging reseller. Hanap ka lang ng mga tao o produktong nangangailangan ng reseller. Halimbawa ay sabon. Ang gawin mo lang ay i-post ito sa mga group o sa mismong Facebook account mo ang produkto at pag may bumili ay pwede mo nang kuhanin ang bayad nila. At pag nakuha mo na yung bayad ay tsaka ka bibili ng produkto at siyang ibibigay mo sa iyong customer. Sa ganitong paraan ay hindi ka maglalabas ng kapital at tubo na lang ang iyong kukuhanin. Number 4 naman is affiliates or commission. Ang affiliates ay ang pagpopromote ng mga produkto ng ibang tao o pagbebenta nito at kikita ka ng komisyon. Depende ito sa iyong mga mabebentang produkto. Isang halimbawa nito ay ang networking. Sa tuwing makaka-invite ka o magkakaroon ka ng downline, ikaw ay kikita ng pera. At syempre, pag mas marami kang na-invite o napapasok na tao under you, ay kikita ka ng mas malaki. Pwede kang kumita ng commission sa pagbebenta ng mga produkto o mga serbisyo online. Ito ay gugugol ng oras, ngunit nagbibigay naman ito ng malaking income. Ang gawin mo ay maghanap ka ng online na mga product na pwede mong ibenta at piliin mo yung mga product na may malaking commission sa kada mabebenta upang mas malaki ang kitain mo. Para naman magkaroon ka ng buyer ay pwede kang sumali sa mga group na related sa iyong product at mag-post ka doon o pwede rin gumawa ka ng video at i-post sa iyong mga social media ang iyong mga product na ibinebenta. Sa pamamagitan ng social media ay makakahanap ka ng mga potential customer katulad sa TikTok. Yung makikita nyo mga nagre-review, nagpo-promote ng mga product, sa bawat may bibili sa kanila may commission sila. Pwede nyong gamitin yung ganong strategy. Maraming paraan kung gugustuhin lang natin. Kaya gamitin nyo ng maayos yung mga social media platforms nyo dahil pwede talaga tayong kumita dyan ng pera. Para naman sa ating third na pwedeng pagkakitaan is free apps. Sa panahon ngayon ay may mga apps na nagbabayad ng totoong pera, ngunit hindi lahat ay legitimate. Kaya kailangan mong maglaan ng oras para makahanap ng isang app na nagbabayad at wala kang ilalabas na pera. Pag may nakita ka ng app ay ang gawin mo ay sumali ka sa mga money making group at i-post mo doon ang iyong referral link. Sa ganong paraan ay kikita ka ng commission at yung ibang apps ay may requirement ng volume ng tao na need mo ma-invite para kumita. Para mas lumaki ang kita mo, ang gawin mo ay mag-post sa mga group at mag-reply sa katanungan ng ibang tao na gustong sumali sa app na iyong pinopromote. Pwede ka rin gumawa ng videos about sa app na iyong pinopromote at i-post ito sa iyong mga social media platform. At pag mas maraming tao nakakita, ang magiging resulta nito ay dadami ang sasali at lalaki ang iyong kita or income. Para naman sa ating number 2 na pwedeng pagkakitaan, ito nga ang shoe flipping. Ano nga ba ang shoe flipping? Ang shoe flipping ay ang pagbili ng isang profitable pair ng sapatos at ibebenta ito sa mas mataas na halaga. Ang halimbawa nito ay kung may nakita kang sapatos at nabili mo ito below market price ay pwede mo itong mabenta ng mas mataas at may tubo pa. Nakabili ako ng Jordan na sapatos sa halagang 4.5 at nabili ko ito below market price at pinost ko ito sa aking marketplace at binenta ko siya sa halagang 6,000 at nabenta ito at tumubo ako ng 1,500 ng ganun kadali lang. Ngunit paano nga ba makahanap ng profitable pair na pwede mong ibenta? Ang una
ay sa online. Maghanap ka lang ng mga rush pair o yung mga seller na need agad ng pera. Sa ganun parang kasi mas mura nilang binebenta yung sapatos. And tingnan mo yung value nito sa online. Kung may tutubuin ka ba kapag binenta mo ng mas mahal ang sapatos na ito. At syempre, piliin mo yung sapatos na may mataas ang demand. Dahil kahit gaano pa kalaki ang tubo mo sa sapatos, kung wala namang demand ay wala rin bibili nito. So, may rule pa rin dito na supply and demand. At ang may papayo ko sa iyo ay pag-aralan mo ang shoe flipping or shoe market bago mo subukan ang shoe flipping. Number 1 na pwedeng pagkakitaan online or gamit ang iyong cellphone ay ang maging content creator. Ang pagiging content creator ay kayang gawin ng kahit sino dahil pwede mong i-vlog ang pang-araw-araw mong pamumuhay at i-post ito sa iyong social media accounts. Alam naman natin na maraming tao na ang gumandang buhay at kumikita ng malaki sa simpleng paggawa lamang ng mga video. Pero tandaan, ang paggawa ng video ay mahirap din at nangangailangan ito ng skills at ng mga ideas sa paggawa ng video. Ang kailangan mo lang ay gumawa ng account, maalin man sa Facebook, YouTube o TikTok. Ang pangalawa, gamitin ang iyong cellphone. At mag-isip ka ng topic kung ano ang nais mong ipakita sa mga vlog na mapapanood ng iba't ibang tao sa social media. Pangatlo ay maging consistent lang sa paggawa ng content dahil hindi ito easy money. Ito ay kailangan mong paglaanan ng oras at lagi mong isipin kung paano mo mapapaganda ang iyong mga content. Pag ito ay nagawa mo ng tama, ay sinisigurado kung kikita ka ng pera dito at maaari mong mabago ang iyong buhay. Maaari ka rin kumita sa pamamagitan ng monetization o kikita ka sa bawat ads na lalabas sa iyong mga video. Iba-ibang binabayad ng mga platforms sa kada 1,000 views. Pangalawa ay pwede kang kumita through sponsorship. May mga brands na maaaring magpapromote sa iyo ng kanilang produkto at malaki ang binabayad ng mga brand. Yung halos 2 to 4 weeks mong kita sa monetization ay pwedeng kitain mo sa isang brand lang. Isang brand deal lang. Third ay affiliates. Pwede ka mag-promote ng mga produkto at kikita ka sa kada may bibili dito. Extra income din ito at napakaraming paraan kung paano ka kikita gamit lang ang iyong social media. Nasa sayo na lang ito kung paano mo ito gagamitin upang kumita ng pera. Kung makikita nyo naman, lahat ng paraan na kinabanggit ay halos umiikot sa social media. Dahil nga guys, nasa social media na tayo. I-maximize lang natin tong social media at kikita talaga tayo ng pera. Lahat ng mga paraan na aking nabanggit ay libre lang at wala kang ilalabas na pera. Ngayong alam mo na ang mga impormasyon na yan, ang sunod mong gawin ay mag-take ng action. Dahil walang mangyayari kung pinanood mo lang itong video na ito at hindi ka nag-take ng action. Nasa kamay mo kung paano mo mababago o mapapaganda ang takbo ng pamumuhay mo. Kaya huwag niyong kalimutan mag-like, comment at syempre mag-subscribe upang updated kayo sa mga parating video tungkol sa usapang financial. Salamat!